Jean, ganito pa talagang trabaho dito? Kalabisan yata itong paglilinis ng buong palapag na tayong dalawa lang eh. Reklamo ni Gia sa kasamahan. Oo, ganito talaga dito, Gia. Huwag ka na lang magreklamo at bilisan na lang natin ng paglilinis para makapagpahinga na tayo. Alam mo, pwedeng ireklamo ang kumpanya sa Dole dahil dito sa ginagawa nila. Masyadong mabigat ang trabaho para sa kakarampot na sweldo. Hayaan mo na. Wala rin naman tayo mahahanap na trabaho kung hindi natin to pagtsatsagaan. Nagpatuloy sila sa paglilinis hanggang sa matapos. Ay, nakakapagod. Tara Jean, pahinga muna tayo. Aya ni Gia nang biglang sumingit ang head ng maintenance department na si Edith. Jane, sumama ka sa akin. Kailangan linisan ng basement dahil mag-i-inspection si Sir mamaya. Pero Miss Edith, katatapos lang namin ni Gia sa buong palapag na ito. Hindi pa kami nakakapagpahinga eh. Wala bang ibang bakanting tagalinis? Nagre-reklamo ka ba? Hindi po sa ganun, Miss Edith. Gusto ko lang po sabihin na baka naman pwedeng magpahinga muna ako, kami ni Gia. Pahinga? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko na mag-i-inspection si Sir? Ano, hayaan na lang natin na makita niya madumi ang basement at saka nalilinisan kapag tapos ka na magpahinga? Ma'am, huwag ka na magsalita. Sundan mo na lang ako. Mawalang galang na po, ma'am. Pero tama si Jean. Kailangan niya muna magpahinga. Napakalawak po ng palapag na ito at kakatapos na namin maglinis ng kaming dalawa lang. Ipagdadamot niyo po ba ang kaunting pahinga? Singit ni Gia sa usapan. Nilingon siya ni Edith at mariing sinuri. Ikaw yung bagong pasok dito, hindi ba? Ako nga po, kung gusto mong magtagal dito, itiko mo ang bibig mo. Hindi ko kailangan ng walang kwentang opinyon mo lalo na't labas ka naman sa usapan. Nagpanting ang tenga ni Gia sa sinabi nito. Ang utos niyo kay Jane ang walang kwenta, ma'am, hindi ang opinyon ko. Kung ayaw niyo na sinasabihan kayo, di ayusin yung pag-iisip at pakikitungo sa amin. Hindi kami robot na hindi napapagod. Sino ka para sabihin sa akin yan? Bago ka lang dito pero hindi ko na gusto ang tabas ng dila mo. Oo nga't hindi kayo robot. Pero bakit kayo nag-a-apply sa trabahong ito kung hindi niyo pala kaya? Marami kaming makukuha janitress dyan na hindi magre-reklamo sa trabaho kaya umayos kayo. Maayos kaming nagtatrabaho, ma'am. Pero heto kayo na kung makautos ay para bang milyones ang sahod niyo sa amin. Chia, tama na. Huwag na makipagtalo. Awat ni Jane sa kanya. Hayaan mo si Jane. Huling salita niya naman na yan dito sa kumpanya dahil tanggal na siya. Hindi kailangan ng kumpanyang itong ganyang klase ng empleyado. Ang taas ng tingin sa sarili, wala namang natapos. Kung ayaw mo sa mabibigat na trabaho, inayos mo sana ang pag-aaral mo para sa opisina ka nagtatrabaho ngayon at milyones ang sahod mo. Tapos, ganyan na magiging ugali ko? Huwag na lang. Hindi bali nang walang natapos, huwag lang maging mapanlamang sa kapwa. At ano, tinatanggal mo ko sa trabaho dahil sinasagot kita ngayon? Bakit? May angal ka? May karapatan ako na gawin yun at may karapatan din ako magreklamo sa Dole sa pagtrato nyo sa mga empleyado, lalo na sa amin. Marami akong patunay kung gano'ng kasahol yung tinatrato mga empleyadong kagaya namin. Nag-uumapaw na trabaho pero barat sa sahod. Ano? Napalunok ang babae sa sinabi ni Gia, pero nagtaas na ulit ito. Di gawin mo? Sino naman na maniniwala sa'yo? Isang hamak na janitress ka lang naman. Umalis ka na nga dito. Hindi nagpa-apekto si Gia at nagtaas nung umalis, pero nag-iwan siya ng kataga kay Edith. Talagang gagawin ko. Humanda ka sa kayang gawin ng hamak na janitress na ito. Habang palabas si Gia, ay nabunggo niyang isang lalaki. Hindi niya alam na ito ang CEO ng kumpanya, kaya sinaman niya ito ng tingin. What is wrong with you? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Isa ka rin walang kwenta. Sinadya niyang bungguin ulit ito bago umalis. Kunot noong sinundan siya ng tingin ni Marco bago pumasok sa kumpanya. Edith, kilala mo ba yung babaeng kilalabas lang? No sir, naligaw lang yun dito at pinalabas ko. Bakit po sir? Sama ng tingin sa akin. Siya si Gia sir, bagong janitress na tinanggal ni Miss Edith. Nagkahamunan pa sila at nangako si Gia na magre-reklamo sa Dole. Nalaglag ang panga ni Marco sa sinabi ni Jane. Si Edith naman ay matalim na tinitigan ng babae. Sir, ano po kasi? Bakit umabot sa pagbabanta ng reklamo, Edith? Hindi ba't pinakaayaw ko sa lahat ay makarinig ng pagbabanta ng reklamo? Sir, banta lang naman po yun. Kilala ko si Gia, hindi niya itutuloy ang reklamo. Banta lang yun, sir. Kung ganon, hindi mo kilala si Gia, Miss Edith. Totoo siya sa binibitawang salita.
Bukas nasa tanggapan na yun ng Dole. Yun ay kung hindi siya umuwi ng probinsya. Napailing si Marco sa sinabi ni Jane. Di lang maayos agad to. Ayong masangkot sa reklamong kumpanya. Malaki magiging epekto niyon kapag nagkataon. Pakikiusapan ko na lang si Gia, sir. Pababalikan ko siya rito. Hindi na babalik si Gia dito pagkatapos ang ginawa mo, Miss Edith. At kapag ikaw ang kumausap sa kanya, mas lalo lang mag-aalburuto yon. Kanina ka pa ha? Bakit ang dami mong alam? Pwede bang tumahimik ka na lang at hayaan kaming umay sa gulong ito? Hindi ka nakakatulong. Kung hindi dahil sa'yo, hindi aabot sa ganito. Edith, bakit ganyan ka makipag-usap sa empleyado? Pasensya na, sir. Nadala lang ng emosyon Hindi na po mauulit. Huminga ng malalim si Marco at nag-isip. Ay, alright. Ako nang aayos ng gusot na ito. Edith, hanapin mo ang files niya at ibigay sa akin ng address. May asikasuhin lang ako at bukas din ay pupuntahan ko siya. Ani Marco at nagtuloy sa opisina. Si Gia naman ay dumiretso ng uwi sa probinsya. Dinaanan niya muna ang pamangkin na pansamantalang pinakupkop sa kaibigan si Leia. Oh, kumusta? Bakit hindi ka inabot ng 1 linggo sa syudad? Wala ka ba nahanap na trabaho? Meron naman. Yun nga lang, natanggal agad. Pero ayos na rin siguro yun. Hindi kasi makatarungan ng pamamalakad nila sa mga empleyado. At alam mo ba? Nakita ko ang tatay ni Theo kanina. Pumasok siya doon sa kumpanya. Talaga? Anong ginawa mo? Hindi ko siya nakilala agad kaya sinaman ko ng tingin at pinagsalita ng masama. Nang umalis ako, doon ko lang napagtanto na kamukha niya si Theo. At siya yung kasama ni Aryan sa litrato. Kinabahan talaga ako kaya dumiretso ako ng uwi dito. Bakit ka naman kinabahan? Wala ka namang kasalanan. Siya dapat ang kabahan kasi siya may atraso sa inyo ng kapatid mo sa pag-abandona niya sa kanila. Yan nga rin ang iniisip ko nun Pero na makita ko siya kanina, nag-iba bigla ang pag-iisip ko. Natakot ako Hindi dahil may kasalanan ako, kundi dahil ayoko malaman yan tungkol kay Theo. Ayoko malaman niya na nasa akin ang anak niya. Huwag mo sabihin, ipagdadamot mo si Theo. Parang ganun na nga, Leia. Noong una, porsigido ako makita ang tatay ni Theo at humingi ng tulong. Pero ngayon, di bali na lang na maghirap kaming dalawa kaysa ibigay ko siya sa totoong tatay niya. Hindi ko kaya malayo kay Theo. Napakamot sa ulo si Leia sa sinabi niya. Ano pa bang magagawa ko? Alam ko kung gaano mo kamahal tong pamangkin mo. Pero sigurado ka bang kaya mo pantiisin lahat ng hirap? Nagagawa naman ng paraan yan Basta ba, kasama ko si Theo. O siya, sige kunin mo na tong si Theo at miss na miss ka na ng batang to. Inabot nito ang 3 taong gulang na pamangkin sa kanya. Tata! Excited na sigaw ng bata. Bulol pa ito at hindi pa nakakapagsalita na matuwid. Tiyo, baby ko! Miss na miss ka na ni Tata. Kumusta ka dito? Naging good boy ka ba kay Ate Leia? Good boy, Tiyo! Tiyo, miss Tata! Oh, sweet talaga nitong baby ko. Tara, let's go home na. Leia, maraming salamat sa pagbabantay sa kanya habang wala ako Pasensya ka na't wala talaga akong maiaabot. Wala talaga akong pere. Wala akong napala doon sa syudad. Ano ka ba? Ayos lang yun. Bukal naman sa loob kong pagbabantay kay Tiyo. At saka kung maiaabot ka man, mas mabuting itago mo na lang para sa pangailangan yun ni Tiyo. Maraming salamat talaga. O siya, hindi na kami magtatagal. Tutuloy na kami ni Tiyo. Tumango lang ang kaibigan kaya tumuloy na sila ni Gia. Balik na ulit sila sa maliit na kubo. Samantala, nang sumunod na araw, ay maagang umalis si Marco para puntahan ang address si Gia na ibinigay ni Edith. Magandang araw po. Pwede po bang magtanong? May kilala po ba kayong Gia Perez na nakatira dito? Si Gia. Kauuwi lang nun kahapon. Diyan sa makiputadaan yan, may makikita kang maliit na kubo. Yun ang bahay ni Gia. Tinignan niyan daan. Sa sobrang kipot ay hindi makakadaan ang sasakyan niya kaya bumaba na siya. Maraming salamat po. Anya at pinasok ang daan. Mahaba-habang lakad din ang ginawa niya bago niya nakita ang maliit na kubo. Kumatok agad siya. Tao po. Ngunit walang sumagot kaya nakailang ulit siya. Nang wala pa ring sumagot, ay naisipan niyang pumasok. Dahil walang lock ang pinto ay mabilis siya nakapasok. Laking gulat niya na makita ang bata na nasa lapag. Tahimik ito naglalaro. Nang lumingon ito ay mas nagulat siya. Toto!
Ng bata na kamukha niya. Para silang pinagbiyak na buko. Diyos ko po, totoo ba ito nakikita ko? Kamukha ko ba talagang batang ito? Toto! Play! Play, Tiyo! Tiyo? Tiyo ang pangalan mo? Sinong kasama mo rito at nasaan? Doon dumating si Gia na gulat dahil may nakapasok sa kubo nila. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Nang lumingon si Marco ay nabitawan ni Gia ang mga pinamili. Ikaw? Ako si Marco. Wala akong masamang balak sa inyo. Nandito ako para makausap ka. Makausap? Tungkol saan? Nabilis sa kinarga ni Gia si Tio at pinasok sa kwarto saka binalikan si Marco. Anong gusto mong pag-usapan? Hindi pa taga Maynila ka? Paano ka nakarating dito? Ako ang CEO ng kumpanya kung saan ka natanggal. Nakarating sa akin na nagbanta ka magsusumbong sa dole, kaya nandito ako para makipag-ayos sa'yo. Nabunutan ng tinig si Gia sa sinabi nito. Ang akala niya ay tungkol kay Tio ang ipinunta ng lalaki. Yun lang pansadya mo? Oo, maaari ba natin pag-usapan ng maayos ang nangyari at huwag nang umabot sa pagrereklamo? Walang kaso sa akin yun. Hindi ko na itutuloy ang pagrereklamo dahil hindi na ako babalik ng Maynila. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Kalimutan mo na nakita mo. Aniya na tinutukoy si Tio. Wala ka nadat ng bata kanina at huwag ka na ulit babalik at magpapakita dito. Yun lang at hindi ko na itutuloy ang reklamo sa dole. Bahagyang naguluhan si Marco sa kondisyon na hinihiling ni Gia. Ang akala niya ay hihingi ito ng pera. Wala ka bang ibang hihilingin sa akin, gaya ng pera o kahit ano? Hindi ako interesado sa pera mo o kung ano. Ang akin lang ay huwag ka nang babalik dito at kalimutan ang nakita mo. Gusto ko ng tahimik na buhay. At dahil tanggal na ako sa trabaho, wala nang dahilan para magkaroon tayo ng ugnayan. Pwede ka nang umalis. Mas naguluhan si Marco sa tinura ni Gia. Parang kinakabahan ito na hindi niya mawari. Bago ako umalis, pwede bang mayakap ko ang bata? Hindi pwede. At sabi ko, kalimutan mo nakita mo. Wala ka nadat ng bata rito nang dumating ka. Pakiusap, Gia. Gusto ko mayakap ang bata. Kahit sandali lang. Pagkatapos hindi na ako magpapakita dito. Kakalimutan ko mga nakita ko, gaya ng sinabi mo. Pakiusap. Pakiusap ni Marco. Ilang minuto nag-isip si Gia. Sandali lang at aasahan kong pagtupad mo sa mga binitawan mo salita. Anya at pumasok sa kwarto para kunin si Tio. Gusto ka raw niyang yakapin, baby? Can you give him your best and warmest hug? Yes, tata! Lumapit ito kay Marco at yumakap na mahigpit. Nag-iwas ang tingin si Gia dahil naiiyak siya. Napalingon na lang siya nang biglang umaray ang bata. Ano nangyari? Tio, are you hurt? Sorry, masyado siguro napahigpit ang yakap ko. I'm so sorry, Tio. Ani Marco at hinaplos ang ulo ng bata. Ay, sige na, pwede ka nang umalis. Aasahan ko na ito ng huli natin pagkikita. Sana marunong kang tumupad sa usapan. Pero hindi sumagot ang lalaki. Sumulyap lang ito kay Tio bago umalis. San punta si Toto? No, Tio, hindi si Tito yon. Hindi mo siya Tito, okay? Bisita lang natin yon. Uuwi na siya sa kanila. Hindi na balik? Oo, hindi na siya babalik. Kalimutan mo na siya, okay? Halika, maghahanda tayo ng almusal. Gutom ka na ba? Yes, Tio, hungry. Yun naman pala eh. Tara, let's prepare your food. Anya at inakay ang bata. Lumilingon pa siya sa labas, baka sakaling hindi pa umalis si Marco o di kayo'y bumalik. Samantala, pagbalik ni Marco sa Maynila ay dumiretso siya sa testing center ng isang kakilala. Ibinigay niya na kuhang buo kay Tio at ang sa kanya. Kaya umaray ang bata kanina ay dahil kumuha siya ng ilang piraso ng buhok nito. Ginawa niya yon dahil sa loob-loob niya may nararamdaman siyang kakaibang koneksyon sa bata. Tawagan mo lang ako kapag may resulta na. And I want it as soon as possible. Anya bago umalis para bumalik sa kumpanya. Good morning, sir. Kumusta po ang lakad niyo? Nakausap niyo ba si Gia? Ano pong sinabi niya? Itinuloy ba niya ang pagrereklamo, sir?
Pwede ba? Easy-easy lang, Edith. We didn't talk much, pero rest assured na hindi na siya magre-reklamo. Thanks to me. Sana hindi na maulit ito dahil hindi na ulit ako aayos ng gusto na ikaw may gawa. Napayuko si Edith sa sinabi niya. Siya naman ay dumiretso sa opisina. Iginugol niya ang buong araw sa pagtatrabaho para mawala sa isip niya mukha ni Tio. Wala siyang maisip na dahilan kung bakit sila magkamukha. At kahit isipin niyang baka anak niya ito, ay sigurado naman siyang hindi siya nagkaroon ng relasyon kay Gia. Hindi rin siya ang tipo na pumapatol sa one-night stand. Dahil sa malalim na pag-iisip, ay hindi niya namalayan ang pagpasok ng kaibigan. Hey, bud. Kanina ba ako nagsasalita dito pero para bang wala kang naririnig? Ano ba iniisip mo? Bakit nalalim yata? Drew, kilala mo naman ang mga naging ex ko, di ba? Pwede ba sabihin mo isa-isa mga pangalan nila? Oh, bakit nagiging sentimental ka ba? Magpapatayo ka ba ng monumento ng mga naging ex mo? Seryoso ako, Drew. This is an important matter, kaya gusto kong sa'yo mismo marinig. Okay. First ex mo ay si Laila, na 2 buwan lang ang itinagal. Pangalawa naman ay si Rhea, na 4 buwan lang ang itinagal. Ang huli at ang pinakamatagal mong ex ay si Aryan, na 7 buwan ang itinagal. Yun lang naman, hindi malaki magiging gastos mo sa pagpapatayo ng monumento sa 3 ex. Malalim na nag-isip si Marco. Walang Gia sa mga ex niya, kaya paano niya naging kamukha ang bata na kasama nito? Hoy, bakit ba lalim ng iniisip mo? Drew, kilala mo naman ako, di ba? Alam mo naman na hindi ako nakikipag-hook up, di ba? Hindi rin ako pumapatol sa mga one-night stand. Naguguluhan tumango si Drew. Alam mo, bad, hindi ko alam kung anong iniisip mo at nagkakaganyan ka. Siguro hayaan na muna kita mag-isip. Babalik na lang ako sa ibang araw. Sipin mo mabuti ang mga nagawa mo sa buhay at ang hindi ka panay tanong sa akin. Anito at umalis. Dahil hindi mapakali si Marco, ay kinuha niyang laptop at tinipa ang pangalan ni Gia sa internet. Naghalugog siya ng mga impormasyon mula rito hanggang sa may makita siyang post na kasama nito ang ex niyang si Aryan. With my little sis. Basa niya sa post ni Aryan 4 na taon na nakakaraan. Magkapatid sila. Doon na nabuo ang hinala niyang anak niya nga si Tio. Samantala, ilang araw na mula nang pumunta si Marco sa kanila, ay hindi pa rin mapakali si Gia tuwing may bumibisitang tao. Nagpapanik siya. Minsan ay naiisip niyang lumipat na lang sila ng tirahan pero wala silang malilipatan. Hoy, bakit ang putla mo yata? Ako lang to, bakit ka kinakabahan? Hindi ko rin alam eh. Wala na magpunta ang tatay ni Tio dito, hindi na ako mapakali. Kinakabahan ako na baka bumalik siya dito anumang araw para kunin si Tio sa akin. Ano? Nagpunta ang tatay ni Tio dito? Kailan? Kinabukasan na makauwi ako dito. Nagpunta siya para pakiusapan akong huwag nang ituloy ang pagrereklamo sa kumpanya nila. Yun nga lang, si Tio naabutan niya sa bahay. Hindi ko alam kung gaano katagal niya tinitigan ng bata o kaya kinausap. Pero nararamdaman ko na may kutob siyang may kaugnayan sila. Humiling pa nga siya na yakap kay Tio bago siya umalis eh. Naku po, patay tayo dyan. Napakagatlabi si Gia. Pero malay mo, walang kahulugan yun. Alam mo kasi, yung mga mayayaman, walang importansya sa kanilang mga bagay na yan. Takot sa obligasyon yan. Kaya nga niya tinakbuhan ng ate Aryan mo eh. At hindi naman bago na magkaroon ng kamukha sa hindi mo kilala. Baka yun ang nasa isip niya, kaya huwag ka ng kabahan. Pagkakaroon ka lang ng sakit sa puso dyan sa ginagawa mo. Ay, sana nga, Leia. Hindi ko kasi alam anong gagawin ko kapag nagkataong balikan niya si Tio dito kaya ako kinakabahan eh. Sus, hindi yan. Alam ko mas gugustuhin na lalaki yun ng buhay binata. Hindi yun maghahaksay ang balikan si Tio. At saka ano naman kung balikan niya nga? May karapatan ka naman para ipaglaban si Tio. Ikaw ang nag-aalaga dyan mula sanggol pa lang. Wala siyang karapatan para kunin na lang basta-basta sa'yo si Tio. Dahil sa sinabi ni Leia, ay naging panatag ang loob ni Gia. Pero laking gulat niya na sumunod na araw ay nagpakita si Marco. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't may usapan tayo? Hayaan kitang magreklamo sa Dole kung yun ang gusto mo. Pero hindi ako alis dito na hindi kasama ang anak ko. Nalaglag ang panga ni Gia sa sinabi ng lalaki. Anak? Anong ibig mo sabihin? Sinong anak? Wala kang anak dito. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Gia. Heto.
Inabot ito sa kanyang isang papel na nagpapatunay na mag-ama nga ang dalawa. DNA test? Ano? Paano? Kumuha ako ng buhok ng bata dahil hindi ako kumbinsido na nagkataon lang na magkamukha kami. Nararamdaman ko na may malalim kaming koneksyon. Doon lang naalala ni Gia ang pag-aray ni Tio habang kayakap si Marco. Wala siyang kaalam-alam. Hindi totoong nasa papel na ito. Hindi kayo magkaano-ano ni Tio. Hindi ka namin kilala. Hindi niyo ako kilala pero kilala ko si Aryan. Siya nanay ni Tio, hindi ba? Dating kasintahan ko si Aryan na bigla na lang nawala at hindi nagpapaalam. Anak ko si Tio. Hindi mo siya anak. Hindi anak ni Aryan si Tio. Anak ko siya. Tama ng pagsisinungaling, Gia. Alam ko lahat ng tungkol sa'yo. Ngayon, gusto kong ibigay mo sa akin ang anak ko. Ano? Nahihibang ka na ba? Kukunin mo si Tio sa akin na para bang isa lang siyang laruan na binabawi mo? Wala kang karapatan para kunin siya ng basta-basta sa akin. Ako ang nagtiis at nagpakahirap sa pag-aalaga sa kanya. Alam ko. Kaya nga nandito ako para bayaran ka ng 10 milyon kapalit ang pag-aalaga mo sa anak ko. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa kanya. Nalaglag ang panga ni Gia sa sinabi nito. Nang magabot ito ng tseke, ay mariin niya yung pinunit sa harapan ng lalaki. Wala akong pakialam sa pera mo. Isaksak mo yan sa baga mo at iwan mo kami ng pamangkin ko. Kahit pa magkanda kuba-kuba ako sa hirap sa pag-aalaga sa kanya, hindi ko siya ibibigay sa'yo. Anya at pinagsarahan ng pinto si Marco. Doon lang napagtanto ni Marco na mali ang ginawa niya. Imbis na kausapin ng maayos si Gia, ay ginamitan niya ito ng pera. Alam niyang mas mahihirapan siya makapasok sa buhay ng anak dahil sa ginawa niya. Ininsulto niya ang babaeng tumayong nanay nito. Samantala, bahagyang kumalma si Gia nang marinig ang mga yabag ni Marco papalayo. Ang akala niya ay persahan itong kukunin ng bata, kaya nabunutan siya ng tinik sa lalamunan nang umalis ito. Ngunit ilang araw ang lumipas, ay nagulat siya nang bumalik ito. Mahigpit na ikinandado niyang kwarto kung saan natutulog ang bata bago hinarap ang lalaki. Ikaw na naman? Ano bang ginagawa mo dito? Bakit bumalik ka pa? Pasensya na sa inasal ko noong nakaraan. Alam ko mali ang ginawa ko. Dapat ay nakapag-usap ako na maayos sa'yo at dapat hindi kita ininsulto sa pagbibigay ng pera. Mabuti naman at alam mo. Bukod sa paghingi ng pasensya, ano pang kailangan mo at nagpunta ka dito? Nandito ako para formal na humingi ng pagkakataon sa'yo para makilala ang anak ko. Doon natigilan si Gia. Siguro naman ay may karapatan ako bilang ama ni Tio, di ba? Hindi ko siya tuluyang babawiin sa'yo kung yun ang ikinakatakot mo. Gusto ko lang na makilala niya ako, hindi bilang estranghero, kundi bilang ama niya. Hindi nakasagot si Gia. Please, Gia. Anito at hinawakan ng kamay niya. Nagulat si Gia sa mainit na haplos nito kaya napaigtad siya. Oh, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang gulatin ka. I'm sorry. Bakit mo ginagawa to? Anong motibo mo? Bakit ngayon ay gumagawa ka ng paraan para makilala si Tio at hindi nung nabubuhay pang kapatid ko? Si Marco naman na nagulat sa sinabi niya. Wala na si Aryan. Oo. Namatay siya sa panganak kay Tio na sana ay naagapan ko na sa tabi kanya. Buhay pa sana siya kung hindi ka tumakbo sa responsibilidad at ginamit ang pera mo para sa panganak niya. Tinakbuhan mo responsibilidad noon. Kaya bakit gusto mong kuhanin si Tio ngayon? Kumunatan noon ni Marco sa sinabi niya. Hindi ko alam kung saan mo napulot ang akusasyon na yun, Gia. Hindi ko tinakbuhan ng kapatid mo. Siyang umalis. Bigla na lang siya naglaho sa buhay ko. At hindi ko alam na buntis siya. Hindi ko alam na may anak kami. Kung alam ko lang, hindi aabot sa ganito ang lahat. Ngayon ay si Gia naman na nagulat. Makinig ka. Hindi ako nandito para linisin ang konsensya ko. Nandito ako dahil gusto kong makilala at makasama ang anak ko. Nandito ako para punan ng ilang taong pagkakawalay namin. At higit sa lahat, nandito ako para iahon siya sa hirap na dinaranas niya ngayon. Hindi ko maatim na nabubuhay sa ganitong kalagayan ng anak ko. Sa maikling salita, binabawi mo siya sa akin. Maagap na hinawakan ni Marco ang kamay niya. Hindi, Gia. Hindi ko siya binabawi sa'yo. Alam ko na pamahal na kayo sa isa't isa. Kaya kayong dalawang isasama ko. Hindi ka mawawala sa buhay ni Tio. Ang totoo, gusto kong ikaw ang maging instrumento para magkalapit kami. Kahit unti-unting paglalapit, Gia.
Parang hinaplos na mainit na kamay ang puso ni Gia sa sinabi ni Marco. Nag-isip siya na maigi bago pumasok sa kwarto. Sakto at gising na si Tio. Inilabas niya ang bata. Nagulat pa ito na makita si Marco. Bibi, may papakilala ako sa'yo. Alam ko na hindi mo pa masyadong maiintindihan ngayon sa murang edad mo pero Tio, nandito ng daddy mo. Makakasama mo na siya. Toto! Balik, Toto! Toto! Anito at yumakap kay Marco. Nag-iwas ng tingin si Gia na makitang pumikit si Marco dahil sa yakap na yon. Hey, baby, thanks for the hug. Yun na yata the best na yakap na natanggap ko. Toto, tito ka. Sama ka sa amin, tata. Kumpleto tayo. Yay! Masayang ani, Tio. Wala ka naman palang problema kay Tio eh. Pwedeng-pwede mo siyang kunin nang hindi siya umaangal. Ako lang talagang takot dito. No, Gia, kailangan kita. Kailangan ka ni Tio. Kailangan ka namin. Ikaw magiging daan para mas maging malapit kami sa isa't isa. Salamat at kinokonsidera mo pa rin ako sa buhay niyo ni Tio. Ano, payag ka ba na sumama kayong dalawa sa akin? Hindi ko na maatim na. Buhay pa kayo sa maliit na kubong ito. Isasama ko na kayo sa akin. Nag-isip pa si Gia. Sa masinsinang pag-uusap ay napagkasunduan nila na sumama sa bahay ng lalaki. Maayos na nagpaalam si Gia sa mga kaibigan at kapitbahay bago sumama kay Marco sa syudad. Habang nasa biyahe, ay hindi maiwasan ni Marco na mapangiti habang pinagmamasdan ng dalawang natutulog sa backseat. Kandong ni Gia si Tio at nagmukha itong tunay na mag-ina. Ang akala ni Marco ay mahihirapan siya kay Gia. Pero nang pumayag ito sa gusto niya ay nagulat siya. Alam niyang mahal na mahal nito si Tio at iniisip ito ang makakabuti sa bata, kaya mas lalo siyang humanga dito. Nagpapasalamat siya at nagkaroon ng mapagmahal na tiyahin ng anak niya. Ito na magiging bago mong tahanan, Tio. Tahanan mo at ng tita Gia mo. Wow! Amazing, tata! Tio wants to play! Maglalaro tayo later, Tio, pero ngayon, magbibis muna tayo at pinagpawisan ka sa mahabang biyahe. Bumani siya kay Marco. San kami tutuloy? Oh, follow me. Ituturo ko sa inyo magiging kwarto niyo ni Tio. Dito lang kayo sa baba dahil masyadong risky ang second floor. Baka mahulog sa hagdanan si Tio. Ayos lang ba? Hindi naman kami mapili. Walang kaso sa amin ang kwartong nasa baba. Kaya nga namin mabuhay sa maliit na kubo eh. Right, Tio? Tumango-tango naman ang bata kahit wala itong naiintindihan. Halika, pasok ka na at nang mailapag mo sa kama si Tio. Baka nangangawit ng kamay mo kakakarga sa kanya. Nang makapasok sa kwarto, ay inihanda ni Gia ang mga gamit ni Tio. Hangang-hanga si Marco sa bilis ng galaw niya na para bang isang batikang ina. Nagmistura siyang may 5 anak sa bilis ng kilos. Bakit? May mali ba sa ginagawa ko? Ani Gia na mapansin ang titig ni Marco. Nothing. Hanga lang ako sa bilis mong kumilos. Naisip ko lang sinasabi ng iba na mahirap daw mag-alaga ng bata. Bakit parang ang dali lang sa'yo? Depende naman kasi yon kung gaano mo kamahal ang ginagawa mo. Gusto kong alagaan si Tio kaya madali lang para sa akin. At saka hindi rin malikot na bata si Tio kaya nagiging madali ang trabaho ko. Well, natutuwa ako malaman na hindi ka pinapahirapan ng anak ko sa ilang taon yung pagsasama. 3 taon na siya, hindi ba? Tumango si Gia. Sa 3 taon na yon, naisip mo ba minsan na kontakin o hanapin ako para humingi ng tulong? Ilang beses ko ring naisip yan. Ang totoo nga minsan ako nagpunta dito sa syudad para hanapin ka. Hindi ko kasi alam na big time ka pala, kaya ang hirap mong hanapin. Pero nakakatawa dahil hindi ko alam na ikaw palang may-ari ng kumpanya na huling inaplayan ko. Inirapan at pinagsalitaan pa nga kita ng kung ano bago ako umalis eh. Bahagyang natawa si Marco na maalala ang engkwentro nila ng babae ng matanggal ito. Pero may hugot din yung sinabi mo sa akin ah. Sinabi mo na wala akong kwenta. Yung pala, ang responsibilidad ko pala kay Tio yung tinutukoy mo. Sa maniwala ka o hindi talaga kita namukhaan nun. Tsaka ko lang napagtanto ng makalayo ako. Doon ko lang naalala na ikaw ang tatay ni Tio. Pero natakot din agad ako nun.
Natakot ako sa pag-iisip na baka kunin mo si Tiyo sa akin. Kaya naisip ko na huwag na bumalik dito sa syudad at mamuhay na lang ng tahimik sa probinsya kasama si Tiyo. Nga lang, sinundan mo pala ako. Gusto ko lang naman kasing pakiusapan ka na huwag ituloy ang reklamo. Ayoko kasing masangkot sa anumang reklamo ang kumpanya. Nakakasira ng reputasyon yun. Hindi ko inakala na doon pala magkakaroon ng revelasyon sa buhay ko. Isipin mo, kung hindi ka panaligaw sa kumpanya ko, hindi ko malalaman na may anak pala ako. Mapait na ngumiti si Gia. Salamat ah. Ha? Para saan? Para sa pag-alaga mo kay Tiyo. Alam ko na wala sa iyong buhay mo dahil iginugol mo kay Tiyo. Sa batang edad mo, natuto ka ng magpakaina sa hindi mo naman anak. Ano ka ba? Bilang tita ni Tiyo, obligasyon ko na mahalin at alagaan siya. At kahit pa hindi dumating si Tiyo, wala naman akong pinagkakabalan sa buhay eh. Papasalamat nga ako na dumating siya at nagkaroon ng kabuluhan ng buhay ko. Wala ka ba nobyo na pagkakaabalahan? Wala no, hindi pa ako nagkakanobyo eh. Yun kasi sabi ni Ate Aryan sa akin noon. Naayusin ko raw ang pag-aaral ko at huwag muna magnobyo. Pero na mawala siya. Tumigil na ako sa pag-aaral at naghanap buhay na lang para sa amin ni Tiyo. Tumigil ka sa pag-aaral? Anong taon ka na tumigil? Nasa 2 taon na ako sa kolehiyo nang mawala si ate. Hindi rin nagkakala yung edad namin. 2 taon lang ang tanda ni Ate Aryan sa akin pero siya na yung tumayong ina sa akin. Kaya ngayon naman, ako rin ang tumatay yung ina sa anak niya. Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon na mag-aral ulit, mag-aaral ka ba? Nasa plano ko talaga na mag-aral ulit no. Pero sa ngayon, wala pa sa isip ko yan. Minsan kasi talaga sa buhay mo parang mawawalan ka ng gana eh. At saka gusto ko muna makasama si Tiyo hanggang sa tumuntong na siya ng edad na pwede nang iwan. Hindi alam ni Marco kung bakit pero napapangiti siya sa sinasabi ni Gia. Hindi niya maiwasang humanga sa ganda ng pag-iisip nito kaya tumango na lang siya. Kinabukasan ay maagang gumising si Marco para sa trabaho. Gulat siya na makita si Gia na tinuturuan si Tiyo sa sala. Ang aga niyo yata nagising ah. Maayos ba naging tulog niyo? Si Tiyo kasi maaga nagising. Hindi ko rin naman siya pwedeng hayaang mag-isa kaya gumising na rin ako. Siya nga pala, nakailam ako sa kusina mo, nagluto ako ng almusal. Nauna na kaming kumain ni Tiyo pero tinirahan ka naman namin. Napangiti si Marco. Mabuti naman at feel at home ka dito sa bahay. Huwag kang mahiya mangialam ah. Bahay mo na rin to. Excited ako. Tikman ang luto mo. Kakain muna ako bago pumasok sa kumpanya ah. Iyon ang unang beses nakakain sa bahay si Marco at luto ni Gia ang kakainin niya. Si Gia ay patuloy sa pagtuturo kay Tiyo nang matapos kumain si Marco. Ang sarap na luto mo ah. Matagal-tagal na rin ang huli ako makatikim ng lutong bahay. Kaya natuwa talaga ako. Pwede ka bang magluto ulit mamaya? Oo naman. Kahit hindi mo sabihin gagawin ko talaga dahil ako ang nagluluto ng pagkain namin ni Tiyo. Malawak na ngumiti si Marco. Ayos. Excited na ako umuwi mamaya. Anyway, alis na ako ah. Kayo nang bahala dito. Feel at home lang kayo. Bye baby. Anito at hinalikan si Tiyo. Dahil katabi lang ni Gia ang bata, ay nalanghap niya ang mabangong hininga ni Marco. Napakagatlabi siya. Alis na ako Gia. Ipagkakatiwala ko sa iyong bahay at si Tiyo ah. Anito at umalis. Habang wala si Marco, ay inabala ni Gia ang sarili sa pagtuturo kay Tiyo at paglilinis ng bahay. Nang magtanghali ay naisipan nilang mag-swimming ni Tiyo. Dahil silang dalawa lang ay nagsuot si Gia ng 2-piece bathing suit. Tata! Catch! Inihagi si Tiyo sa kanyang bola, ngunit lumampas iyon sa pool kaya umahon siya para kunin. Gulat siya na makita si Marco na palapit sa kanila. Diretsong tingin nito sa suot niya kaya napatalon ulit siya sa pool. Are you okay, Tata? What happened? Buti naman at naisipan niyo mag-swimming. Nag-enjoy ba kayo dyan? Tanong ni Marco na makalapit. Ay Gia, natakot ba kita? Nakita kitang tumalo ng matanawan mo ko. Sorry kung bigla ng pag-uwi ko. Maaga ko sing natapos ang trabaho sa opisina at umuwi ako para makasama kayo ni Tiyo. Okay lang ako. Nagulat lang ako. Akala ko kasi ibang tao eh. Ayos lang ba na ginamit namin ni Tiyo ang pool? Of course. At hindi niyo na kailangang humingi ng permiso kapag may gagawin kayo dito sa bahay. Bahay niyo na rin to, Gia. At mas lalong walang kaso sa akin kapag nakikita ko kayo nag-e-enjoy.
Tinignan nito si Tio na tuwan-tuwa nakasakay sa flamingo floater. Come, Toto! Join us! Tio, hindi siya Toto. Siyang daddy mo. Tawagin mo siyang daddy. No, Tata. He's my Toto. And you're my Tata. Come, Toto! Swim! Okay, wait for me. Pumasok sa loob si Marco. Ilang minuto pa ay lumabas ito na naka-swimming trunks lang. Napalunok si Gia na makita ang makisig na katawan nito. May six-pack panlalaki. Gulat siya nang tumalon ito at umahon sa harap niya. Enjoying the view? I'm enjoying the water. Ang lamig, sobrang refreshing. Ani Gia at lumayo sa lalaki, pero nagulat siya nang hapitin siya nito. Huwag ka masyadong lumayo. Hindi magkasing lalim ang tubig sa pool na ito. Masyadong malalim na yung pupuntahan mo. Kahit marunong kang lumangoy, ay may posibilidad pa rin na malunod ka. Okay, excuse me, pupuntahan ko lang si Tio. Iwas si Gia dahil kumakabog na mabilis ang dibdib niya. Tata, play ball! Okay. Ibinaling ni Gia ang atensyon sa pakikipaglaro kay Tio habang si Marco ay prenteng lumalangoy habang nakatingin sa kanila. Pagkatapos silang mag-swimming ay nakipaglaro ng basketball si Marco sa anak. You can't defend me, Tio! Tawa ni Marco at tumira ng tres na pasok sa ring. Pagkatapos ay humarap ito sa kanya at nag-flying kiss. Tio, come here! Pupunasan ni Tata ang pawis mo. Pawis na pawis ka na eh. Pinunasan ni Gia ang pawis si Tio at nilagyan ng pulbo ang likod nito. Nagulat siya na lumapit si Marco. Pawisan din ako. Pwede mo ba akong punasan? At pakilagyan na rin ng pulbo likod ko. Napalunok si Gia at dahan-dahang pinunasan ang pawis ni Marco. Dito oh. Hinawakan nito ang kamay niya at iginiya sa mukha nito pababa sa leeg. Ayos na, sige na, tumalikod ka na at nang mapunasan at malagyan ko na ng pulbo. Pinagpapawisan ng kamay ni Gia habang pinupunasan si Marco. Baka natitense ka. Masyado ba akong macho sa paningin mo? Ako? Natatense? Hindi ah. Hindi naman kita type para matense ako sa'yo, no? Talaga? Hindi mo ako type? Oo, no? At saka daddy ka ni Tio kaya hindi talaga kita pwedeng maging type, no? Ano naman ngayon kung daddy ako ni Tio? Bakit? Ayaw mo bang maging mami niya? Napahinto si Gia sa paglalagay ng pulbo. Hindi, biro lang. Salamat, maglalaro na ulit kami ni Tio. Come on, Tio! Bumalik ito sa paglalaro habang si Gia ay kumakabog pa rin ng malakas ang dibdib. Pinagpapawisan siya habang pinapanood na naglalaro si Marco. Nang gumabi, ay tinupad ni Gia ang sinabing magluluto siya. Nagluto siya ng sinigang para sa kanilang tatlo. Ang sarap! Tio, agree ka ba na sobrang sarap magluto ng tata mo? Yes! Sus, nang bola pa kayo. Kumain na nga lang kayo dyan, Marco. Come here, Tio. Susubuan ka ni Tata. No, Tata. Tio is big boy like Toto. No, subo na. Napaingo si Gia. You're still a baby, Tio. Halika para hindi ka magkalat. Sinubuan niya ang bata at saka hinalikan sa noo. Napaiwas ng tingin si Marco dahil naiinggit siya sa paghalik ni Gia sa bata. Huwag ka muna magmamadali sa paglaki, okay? Wala nang baby sa tata kapag lumaki ka na. Tumango-tango si Tio. Tata, Toto wants kiss too. Ha? Hayaan mo na siya, Gia. Kumain ka na. It's big enough para matutong kumain na siya lang. Makalat kasi siya. Susubuan ko na lang para iwas kalat. No. Kumain ka na. Ako nang bahala sa mga kalat niya. Kumain ka na habang mainit mang pagkain. Sinunod ni Gia ang sinabi ni Marco. Nang matapos silang kumain, ay puno ng kalat ni Tio ang lamesa. Pero to the rescue si Marco sa paglilinis. Liligpitin niya sana ang mga pinggan nang sawayin siya nito. Huwag mo na galawin yan, Gia. Ako nang bahala sa mga yan. Linisan mo na yan si Tio para makatulog na. Sigurado ka ba, Marco? Ikaw maghuhugas ng mga yan? Yes, sige na. Kunin mo na si Tio at linisan. Pagkatapos niyang linisan si Tio, ay nakatulog agad ito. Matutulog na rin sana siya pero hindi mawala sa isipan niya ang six-pack abs ni Marco. Lumabas siya para uminom ng tubig. Nakadim ng ilaw ng bahay. Binuksan niyang ref para kumuha ng tubig
Pero laking gulat niya ng mukha ni Marco ang nabungaran niya nang isasara na niya ito. Ay, sus Mariosep! Ay, bakit ka ba nagugulat, Marco? Magugulatin ka talaga. Hindi ka rin ba makatulog? Tumango si Gia. Alam ko ang solusyon dyan. Kinuha nito ang tubig mula sa kanya at ibinalik sa ref, saka ito kumuha ng inumin at tsirya. Doon tayo sa lanay. Sumunod siya rito nang maglakad dito palabas. Imbis sa paguri mo sarili mo kakapikit, bakit hindi na lang tayo uminom at magkwentuhan, di ba? Huwag ka mag-alala, light drinks lang to, hindi ka malalasing. Ano naman gusto mong pagkwentuhan natin? Kahit ano, upo ka. Pag-usapan natin ang tungkol sa buhay ninyo ni Tio no, hindi pa ako dumating sa eksena. Tumungga agad sa inumin si Gia. Tama si Marco, hindi matapang ang inumin. Wala naman ako masyadong maikwento sa'yo. Mula nang bata si Tio, puro hirap kasi ang pinagdaanan namin. Siyempre ako, bilang isang tao na walang karanasan sa pag-aalaga ng bata. Nahirapan talaga ako sa pag-aalaga kay Tio. Ilang minutong walang kumibo sa kanila. Panay tunggalang sila sa kanyang inumin. Alam mo, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung bakit ako iniwan ni Aryan. Isang araw, masaya kaming dalawa. Pero na sumunod na araw, hindi ko na siya mahagilap. Tapos malalaman ko na lang na wala na siya at may anak na kami. Nagulat si Gio sa biglang paglalabas ng saloobin ni Marco. Huwag mo sabihing nalalasing ka na. Bakit parang naiiyak ka na dyan? Akala ko ba hindi matapang ang mga inuming to? Hindi naman ako nalalasing. Gusto ko lang maglabas ng saloobin. Kuman kasi kapag may masasabihan ka eh. Kaya kahit wala kang sabihin, basta makinig ka lang. Oo ba? Good listener yata to. Hinayaan niya magkuwento ang lalaki hanggang sa mapagod ito. Wala siyang sinabi. Nakinig lang talaga siya habang umiinom. Pero habang tumatagal, ay umiikot na ang paningin niya. Nalalasing na yata ako, Marco. Mahaba pa ba yung kwento mo? Tinawanan lang siya na lalaki. Alam mo, may pagkakapareho kayo ni Aryan. Well, magkapatid kayo eh. Kahit lasing ay nakaramdam ng sakit si Gia doon. Siya nga ang kasama ni Marco, pero si Aryan naman ang nasa isip nito. Matulog na tayo. Gia, bakit? Ang ganda mo. Magagalit ka ba kapag hinalikan kita ngayon? Hindi nakapagsalita si Gia. Sunod niyang namalayan ay hinahalikan na siya ni Marco. Ang ganda mo. Hindi ko maiwasang maalala si Aryan. Mabilis na itinulak niya lalaki dahil sa narinig. Lasing ka na. Pumasok ka na't matulog. Anya at mabilis na iniwan ng lalaki. Nasaktan siya sa sinabi ni Marco. Kaya lang pala siya hinalikan ay dahil naalala nito si Aryan sa kanya. At ang pinakaayaw niya ay ang magmistulang anino ng iba. Kaya naman ay natulog siya ng mabigat ang dibdib. Kinabukasan ay sinadya ni Gia na huwag bumangon ng maaga para hindi maabutan si Marco. Tata, out! The sun is here! Let's go out! Pangungulit ni Tio na kanina pang gusto lumabas. Later, Tio. Mamaya na tayo lumabas. Tata still sleepy. Tata, gutom na si Tio. Doon na pumayag si Gia na lumabas. Gulat siya na maabutan si Marco sa kusina na nagluluto. Hindi ito nakagayak. Good morning. Tinanghali ka yata ng gising ngayon ah. Napasarap ba ang tulog mo? Anong ginagawa mo? Wala ka bang pasok ngayon? Well, ako ang CEO eh. I can decide whether to work or not. So, masapili ko na ipagluto kayo ni Tio ng almusal. Si Tio lang kakain. Hindi pa naman ako nagugutom. Wala akong matiwala sa cooking skills ko. Sarap ako magluto, Gia. Pero syempre, mas masarap ako. Pinandilatan niya ng mga mata ang lalaki. Pwede ba huwag kang magsasalita ng ganyan sa harap ng bata? Sorry. Siguro mas mabuting dali mo muna siya sa sala saka bumalik dito para kumuha ng pagkain niya. Hindi na nagkomento si Gia at sinunod ang sinabi nito. Nang bumalik siya, ay nagkaroon na ng atensyon sa pagitan nila ni Marco. I'm sorry sa nangyari kagabi. Sorry, San? Na hinalikan mo ko? O dahil sinabi mong naalala mo si Aryan sa akin? Damn, sinabi ko yan. Gulat na bulalas nito. I'm so sorry, Gia. No, hindi ako nagsusorry dahil hinalikan kita. Nagsusorry ako dahil baka
Hindi mo nagustuhan ang ginawa ko. Pero gustong gusto ko ang nangyari kagabi. Yeah. Kaya mo siguro nasabi na naalala mong kapatid ko sa akin. No, Gia. Hindi ko sinasadya yun. Hindi ko na alam anong sinasabi ko pero ikaw lang tanging iniisip ko habang hinahalikan kita. I don't know where Aryan's name came from. Hindi ko na nga maalala ang sarili kong pangalan dahil sa halik mo. Please, believe me. Wala naman sa akin yun. Casual kiss lang naman yun eh. At sanay na rin ako sa palagi nahahambing sa kapatid ko. It's not a big deal. Anya at mabilis na kumuha ng pagkain ni Tio at umalis. Si Marco ay walang nagawa kundi mapasabunot sa buhok. Hindi na niya matandaan ang mga sinabi kagabi. Ang tanging naaalala niya lang ay ang matamis na labi ni Gia. Hindi niya alam kung bakit nasali si Aryan sa usapan. Pero alam niyang nasaktan si Gia kaya babawi siya dito. Habang pinapakain ni Gia si Tio ay inihahanda ni Marco ang pagkain niya. Espesyal na pagkain bilang peace offering. Tapos mo na bang pakainin si Tio? Tumangulan si Gia. Kung ganon, ikaw naman ang dapat kumain ngayon. Tada! May special peace offering menu. Inabot ni Marco sa kanya ang pagkain pero tinitigan niya lang yon. Tanggapin mo na please. Seryoso ko sa paghingi ng pasensya sa'yo, Gia. I'm so sorry kung na-offend kita sa paghalik at pagbanggit ko sa pangalan ni Aryan. Pangako hindi na muulit yon. Hindi ang halik, kundi ang pagbanggit ko sa pangalan ng kapatid mo. Ibig mo sabihin, may bala ka pang halikan ako ulit? Tumango si Marco. Bakit mo ko hahalikan wala naman tayo? Pinaglalaroan mo ba ako, Marco? Hindi nakasagot si Marco sa tanong na yon dahil siya mismo ay nagulat. Tama si Gia. Bakit niya hahalikan ng babae? Hindi niya naman ito nobya. Hindi niya rin sinabi na gusto niya ito. Bakit hindi ka makasagot? Totoo ba na pinaglalaroan mo ko? Nandito ako para tulungan ka mapalapit kay Tio. Hindi para maging laruan mo at palipasan ng oras. Sa'yo na yung peace offering food mo kung ganun. Kaya ko naman magluto ng sarili kong pagkain. Ani Gia at iniwan na lalaki. Si Marco ay nanatiling tahimik. Nang sumunod na araw, ay naging malamig ang pakikitungo ni Gia kay Marco. Nagkakausap lang sila ng maayos kapag kaharap nila si Tio. Pero kapag wala ang bata, ay mistula silang hangin sa isa't isa. Tata, galit ba ikaw kay Toto? Tio, hindi mo siya Toto. Siyang ang daddy mo. Daddy. Tawagin mo siyang daddy, hindi Toto, okay? Mas gusto ko Toto, tulad tata. Bagay. Muntik nang mag-facepalm si Gia sa sinabi nito. Galit po ikaw kay Toto, tata. Bakit mo naman naitanong? Mukha ba akong galit sa daddy mo, Tio? Tumango ang bata. Hindi mo siya pansin. Ayaw rin kausap. Bakit ikaw galit? Hindi galit si tata. Busy lang talaga si daddy mo kaya ayoko siyang distorbohin. Umiling-iling si Tio. Wala trabaho, Toto. Usap kayo, tata. Napakamot na lang sa ulo si Gia at pinuntahan si Marco na nakaupo sa lanay. Ay, may ginagawa ka ba? Wala akong ginagawa. Nakatunga nga lang ako dito eh. Pwede ba tayo mag-usap? Natawa siya dahil sa nakikitang pagkataranta sa lalaki. Kumalma ka. Bakit parang kabadong-kabado ka? Kinakabahan kasi ako sa'yo eh. I mean, itong unang beses mo makipag-usap sa akin simula nung nagdang araw. Ang lamig mo sa akin eh. Natakot ako na biglang magbagong isip mo. Kaya ako nang nagaya makipag-usap sa'yo. Kinakabahan ka nga. Han, totoo. Nandito ako dahil utos si Tio sa akin. Napapansin niya kasi na hindi na tayo nag-uusap. Gusto niya kausapin kita. Nung unang araw pa talaga kitang gustong kausapin pero natatakot ako na baka galit ka pa rin sa akin. Galit ka pa rin ba? Hindi na kapag ipagluluto mo ako ng peace offering food mo. Hindi ko natikman yun eh. Parang gusto kong kainin yun ngayon. Yun lang naman pala eh. Tara, samahan mo ako magluto. Anito at hinila siya papasok ng bahay. Prenting nakaupo sa kitchen stool si Gia habang pinapanood si Marco na nagluluto. Paminsan-minsan ay sumusulyap ito sa kanya at kumikindat. At kahit pigilin ni Gia ang sarili ay kinikilig pa rin siya sa lalaki. Miss Ma'am, ito na po ang request yung peace offering. Bango ah. Ang sarap siguro niyan. Siyempre, ako nagluto eh. Say Anito at sinubuan siya ng pagkain. Napapikit siya sa sarap nun.
Sarap nga ha. Nagulat siya nang punasan ng lalaki ang sauce na nasa kilid ng labi niya gamit ang labi nito. Anong ginagawa mo? Oh, sorry. Kinukuha ko lang yung sa gilid ng labi mo. In fairness, mas masarap siya. May extra flavor yata sa labi mo eh. Napakagat labi si Gia. Gulat siya nang mabilis na hinalikan siya ni Marco sa labi. I'm not sorry for that. Gustong-gusto kong halikan ka, Gia. Alam mo kung bakit? Dahil gusto kita. Hindi lang basta gusto. Nahuhulog na yata ako sa'yo. Nalunok yata ni Gia ang dila dahil hindi siya makapagsalita. Seryoso ka? Ngayon mo talaga sasabihin sa akin yan habang kumakain ako? Sinasabotahe mo yata ako para ikaw lang makakain yung niluto mo eh. Diretsuhin mo na nga lang ako. Huwag mo na akong dadaanin sa bola. Seryoso ako, Gia. Kahit ipagluto pa kita ng maraming ganito, basta paniwalaan mo lang ako. Kinuha ni Gia ang pinggan mula sa lalaki at tumayo. Mamaya ko naiisipin ang sinabi mo. Kakain muna ako. Napaingis na lang si Marco nang umalis siya. Habang kumakain si Gia, ay ginugol ni Marco ang atensyon sa anak. Nag-enjoy ka ba dito, baby? Tumango ang bata. Gaano mo ka gusto dito? Gusto mo bang manatili kayo ng tata mo dito sa loob ng mahabang panahon? Tumango ulit ang bata. Kung ganun, tulungan mo akong mapanatili siya dito. Huwag mo siyang paalisin. Maging mabait ka palagi sa kanya para hindi niya tayo iwan. Opo, mabait tiyo palagi. Tiyo, bait kay tata. Baby, alam mo ba na bad ang pagtawag ng tata kay Tita Gia mo? Kumunot ang noon ng bata. Mami dapat ang itawag mo sa kanya. Mami, hindi tata, okay? At hindi rin ako si Toto mo. Ako si Daddy. Daddy. Pwede mo ba kaming tawagan ng ganyan? Mami. Daddy. Yay! Ang galing naman itong baby ko. Fast learner eh, no? Sino nga ulit ako? Daddy. Daddy. Very good. Sino nga ulit yun? Itinuro niya si Gia. Mami. Mami. Very good. Ang galing-galing ng baby ko. Sobrang talino, manang-mana sa daddy. Nang lumingon si Gia sa gawin nila, ay nag-flying kiss siya, ngunit tinawanan lang ng dalaga. Tignan mo nga naman, baby. Paano namin sisimulan ng kwento ng mami mo kung tatawanin niya lang ang flying kiss ko? Kiss? Kiss mommy, daddy. Good line, baby. Gamitin mo yan bukas Magpipiknik day tayo bukas. At ikaw magiging daan para masimulan na namin ang kwento ng mami mo. Kinabukasan ay nagkaroon nga sila ng picnic date. Habang nag-aayos sila ng mga pagkain, ay nagsalita si Theo. Mami. Daddy. Mami, kiss. Daddy, kiss. Mami, daddy, kiss. Napangisi si Marco sa ginawi ng anak. Marunong nga itong makinig. What? Ano nga yung tinawag mo sa akin, Theo? Mami. Mami. Mas bagay, hindi ba? Tayo bilang mami at daddy ni Theo. Ani Marco at inakbayan siya. Ikaw ba nagturo nun sa kanya? Hindi Wala akong tinuro sa kanya. Siguro gusto niya lang talaga na maging mami at daddy niya tayo. Bakit? Ayaw mo ba nun? Wala namang katotohanan yan eh. Paano ko gugustuhin? Gusto mo bang totohanin natin? Pilyong ani Marco at idinikit ang mukha sa kanya. Kiss! Kiss! Kiss daw sabi ni Theo. Stop it, Marco. Ano, hanggang casual na halik lang ba ako? Para malaman mo, hindi ako katulad ng ibang babae dyan na pwede mong halikan kung kailan mo gusto. Kaya nga tinatanong kita kung gusto mo bang seryosohin tong namamagitan sa atin. Bakit kailangan mo pa akong tanungin? Kung totoong lalaki ka, gagawin mong gusto mo, hindi mo kailangang tanungin pa ako. Bakit? Kapag sinabi ko bang ayoko, ayaw ka na rin? Hindi ganyang klase ng lalaking pinangarap ko, no? Doon natauhan si Marco sa mga sinabi ni Gia. Ilang araw din siya nag-isip kung ano nga ba ang nararamdaman niya. Aminado siyang gusto niya si Gia, pero hindi sapat yun para mag-commit siya. Kailangan mas malalim pa doon. Isang araw ay dumalaw si Drew sa bahay niya. Kita niya agad ang mapanuring tingin nito kay Gia. Alam niya ang tingin niyo ng kaibigan. Gusto nito ang babae.
Sabihin mo na ang gusto mo sabihin, Drew. Bakit ka nandito? Easy, bud. Bakit parang minamadali mo ako? Dahil marami akong ginagawa at hindi ko sasayangin ang buong araw ko habang pinapanood kang tinutunaw ng tingin si Gia. Gia? Gia palang pangalan mo. Single ka ba, Gia? Nanlaki ang mata ni Marco sa tanong na yon. Nakita ni Gia yon kaya sinakyan niya ang biro ni Drew. Oo, I'm single and very ready to mingle. Bakit? Ayos ah. Paano ba yan, bud? Pwede ko bang i-date tong si Gia mamaya? Wala pa siyang gagawin dito? Mabilis na hinapit ni Marco ang bewang ni Gia at suminghot sa leg nito. Unfortunately, you cannot. Hindi mo pwedeng i-date si Gia dahil akin na siya. Maghanap ka na lang ng iba because what's mine is only mine. Alam mo hindi ako nakikipag-share. Napangisi si Drew. Well, kung may nagmamayari na pala, then let's get back to business. Excuse me. Ani Gia na inirapan si Marco bago umalis. Drew, dito ka muna. Kailangan ko sundan si Gia. Pwede mong kausapin ang anak ko para malibang ka. Nasa playroom siya. Anya at nagmamadaling sinundan si Gia. Gia! Gia, anong problema mo? Anong problema ko? Ikaw! Ikaw ang problema ko. Hindi ka sigurado sa nararamdaman mo sa akin pero binabakuran mo ako sa iba. Anong gusto mo? Maghintay ako sa'yo? Hintayin ko kailan ka sigurado sa nararamdaman mo sa akin? Magdesisyon ka na para hindi na ako umasa. Dahil habang tumatagal ay mas nahuhulog na ako sa'yo. Hindi mo na kailangang maghintay, Gia. Dahil sigurado na ako sa nararamdaman ko. Mahal kita. Hindi naman ako yung tipong pa-fall eh. Kapag nagpakita ako ng motibo sa'yo, rest assured na paninindigan ko kapag nahulog ka sa akin. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, totohanin ko itong namamagitan sa atin. Doon napangiti si Gia. Yun naman pala eh. Kung hindi pa dumating yung kaibigan mo dito, hindi ka pa magiging sigurado sa nararamdaman mo sa akin. Selos lang palang katapat mo eh. Siyempre, gusto ko sa akin ka lang eh. At saka huwag ka dun kay Drew, babaerong isang yun. Babaero? Magkaibigan kayo di ba? Ibig sabihin, babaero ka rin? Basta ba magkaibigan, hindi ba pwedeng magkaibigang balanse kami? Siya ang babaero, ako ang tapat sa mahal ko. Sus, palusot mo eh no? Paano ko malalaman na hindi ka nga babaero? Hindi mo nga talaga ako kilala. Isipin mo, pagkatapos ang relasyon namin ni Aryan, wala nang sumunod. Ilang taon na kung wala naging karelasyon. Napahinto ito nang mapansin ang reaksyon niya sa pagkakabanggit nito ng pangalan ni Aryan. Alam kong iniisip mo, Gia. Kaya ba ako napili mo? Dahil nakikita mo si Aryan sa akin? Ilang taon kang hindi pumasok sa isang relasyon at ngayon papasok ka ulit dahil sa akin. At yun ay dahil meron kaming pagkakapareho ni Aryan. No, Gia. Nakikita kita bilang ikaw. Walang bakas ni Aryan o sino mang babae. Ginusto kita dahil ikaw si Gia. At minahal kita bilang ikaw. Huwag ka mag-isip ng kung ano dahil mahal kita bilang ikaw. Bilang nag-iisang Gia na nakilala ko. Napangiti si Gia at nangunyapit sa leg ni Marco. Salamat. Salamat at mahal mo ko bilang ako dahil sawa na ako mabuhay sa anino ng kapatid ko. Ngayon, mabubuhay na ako bilang ako. Bilang si Gia. Anya at hinalikan ng lalaki. Automatiko naman ang pagtugon nito. Si Drew ay malawak ang ngiti na nakatingin sa kanila habang karga si Tio. Paano ba yan, boy? Magkakaroon ka na ng mami. Galing talagang dumali ng tatay mo eh, no? Ang ganda na magiging mami mo. Napailing si Drew dahil hindi pa rin bumibitiw sa halikan dalawa. Tagal matapos ang kissing scene na ito ah. Hoy, paawat na kayo dyan ah. Ituloy na yan sa kasalan, saka kayo umariba sa honeymoon. Huwag dito dahil nakikita kayo ng bata. Sakit nyo sa mata. Sigaw niya pero hindi pa rin naghiwalay ang dalawa. Imbes ay tinaasan lang siya ng middle finger ni Marco. Iyon ang naging simula na magandang relasyon ni Gia at Marco. Nang sumunod na linggo, ay dinala ni Marco si Gia at Tio sa kumpanya para formal na ipakilala sa mga empleyado. Attention everyone! Tinipon ko kayong lahat dito para formal na ipakilala ang aking anak at ang aking magiging asawa. Meet Gia and Tio, the future addition to the Doromal. Lahat ay nagulat sa sinabi ni Marco, lalo na si Jane at Edith. Pero hindi naman nagkaroon ng bayolenteng reaksyon. Mainit at tinanggap sila ng mga empleyado ni Marco. Gia, pwede mo ba kaming kwentuhan sa nangyari? Paano kayo umabot sa ganito ni Sir? Paano kayo nagkamabutihan? At bakit kamukha ni Sir si Tio?
Anak niyo ba si Tio? Ang dami mo naman tanong, Jean. Pero sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit kami umabot sa ganito eh. Basta ang alam ko lang eh, nagkahulihan kami ng loob. At oo, anak namin si Tio. Anya, mula ngayon, ang malalaman ng lahat ay anak nila ni Marco, si Tio. Natutuwa ako makita ka ulit, Gia. Pasensya nga pala sa nangyari nung una ha. Nagbago na ako. Hindi na ako malupit sa mga janitress ngayon at sa lahat ng empleyado. Natutuwa ako malaman yan, Edith. Ayoko talaga sa ugali mo nung una eh. Buti naman at nagbago ka na. Dahil dyan, invited ka sa kasal namin ni Marco. Talaga, Gia? Nakakatuwa naman. Sa sobrang tuwa ko, maghahanap na ako ng maisusuot mamaya. Nako, wag ka masyadong excited at baka mausog. Mahirap na. Nagkatawanan silang tatlo. Makalipas ang ilang linggo, ay nangyari ang engranding kasal ni Gia at Marco. Si Tio naging sentro ng atensyon ng mga bisita dahil kamukhang-kamukha ito ni Marco. Iya, alam kong ugaling mo lang ang nakuha ni Tio, tama ba ako? Anang isang bisita. Oo nga po eh, carbon copy ni Marco lahat. Sa ugali na lang talaga ako pwedeng bumawi. Carbon copy ko nga si Tio, kaya ang pagsisikapan namin na maging carbon copy naman ni Gia susunod. Pilyong ani Marco. Kung ganoon, simulan nyo na at makarami kayo ng carbon copy nitong misis mo. Yung nga pong plano ko ngayong gabi. Paano ba yan? Pwede ko ba nakawin tong misis ko at na masimulan na namin ang kailangan simulan? Oo naman, Mr. Doromal. Excuse me. Anang bisita at iniwan sila. Ikaw talaga napakapilyo mo. Baka isipin mo na totoo sinasabi mo. Totoo naman talaga sinasabi ko eh. Bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Seryoso ka talaga? Oo naman. Kaya tara na, uwi na tayo sa bahay. Ibiniling ko na si Tio kay Drew. Magaling sa mga bata nobya nun, kaya wala kang dapat ipag-alala. Anito at hinila siya palabas ng venue. Hindi na siya tumutol nang isakay siya nito sa kotse at nag-drive pa uwi sa bahay. Nang makarating sila ay kinarga siya nito papunta sa kwarto. Wow! Nagpa-decorate ka rin pala dito sa kwarto mo? Oo naman, dahil ito talagang plano ko ngayong gabi. Pinaayusan ko talaga itong kwarto dahil ito numero 1 sa mga pantasya ko. Ang mangkin ka dito sa kwarto ko. Ang swerte mo dahil matutupad ang numero 1 pantasya mo ngayong gabi. Anya at dahan-dahang itinulak ang lalaki pahiga. Pero nagulat siya nang baliktarin nito ang posisyon nila at siyang kinabubawan nito. Hindi ikaw magiging dominante sa kama ngayon, Mrs. Alam kong wala kang karanasan kaya hayaan mo kong iparamdam sa iyo ang hindi malilimutan gabi sa buhay mo. Anito at nagsimulang romansahin ang katawan niya. Nang gabing yon ay ipinagkaloob ni Gian sarili sa isang lalaki, sa kanyang asawa at tanging minamahal na si Marco. Makalipas ang ilang buwan ay nagbunga ang pagmamahala nila. Nagsinang si Gia ng isang batang babae na kamukha niya. Mommy, what's your name? Tanong ni Tio na tuwid na magsalita. Nagkatinginan si Gia at Marco sa ngumiti. Ang pangalan niya ay Thea. Siya si Baby Thea. Ipinangalan namin siya sunod sa'yo para maging kasing bait mo siya. Turuan mo siya ng magagandang asal ha? Oo naman, Mommy. I can't wait to play with her. Oh, my baby Thea! Maarting ani Teo na ikinatuwa naman ni Gia at Marco. Minsan, kung ano pang ipinagdadamot mo sa iyong sarili at sa kapwa, ay iyon na magdudulot ng tunay na kaligayahan sa iyo. Kagaya ni Gia, ipinagdamot niya ang sarili sa iba, pati si Tio sa sariling ama. Pero nang hayaan niya ang sariling magmahal at kumilala, ay doon niya nahanap ang tunay na saya. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!